Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pag-imprenta ng National ID sa PBC, hindi may tuturing na valid ID. PNP-ACG, nagbabala ukol sa debt collection scam. Ilang ahensya ng gobyerno, hinikayat ang DOST Pag-asa na iulat ang lagay ng panahon ng mas maaga. Panukalang pagbibigay ng Christmas bonus, libreng legal aid sa mga tanod isinusulong sa Kongreso. Mga civic at religious activities kaugnay ng Peña Francia Festival sa Naga City nagpapatuloy. Olympic vaulter EJ Obiena, klinarong hindi siya endorser ng alak at gambling business. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nakahanda na ang Commission on Elections o COMELEC para sa malawakang pagdagsa ng mga aplikanteng botante, ilang araw na lamang bago matapos ang registration period para sa susunod na halalan. May 2 linggo na lamang ang nalalabi para sa mga nais magparehistro at maging botante, kung saan nagpaalala naman si COMELEC spokesperson John Rex Lodianco sa publiko na huwag nang hintayin ang deadline bago pa man makapagparehistro dahil wala na umano silang balak na i-extend ito. Upang makapagparehistro, tumungo lamang sa link na nakatala sa inyong TV screen at i-download ito bago pumunta sa mga itinalagang registration sites. Mariing pinagbabawal ng Philippine Statistical Authority o PSA ang pag-iimprenta ng mga national ID sa plastic cards. Makibalita kay Daniza Lopez. Naglabas ng abiso sa publiko ang Philippine Statistics Authority o PSA ukol sa mga iniimprentang national ID sa plastic cards. Binigyang diin ng PSA na ito'y mahigpit na ipinagbabawal at hindi naaayon sa batas dahil tanging ang ahensya lamang ang nararapat na mag-imprenta at mag-issue nito. Kaya't ang pag-iimprenta ng ID na ginagawa sa labas ay hindi otorisado at may karampatang parusa. Ang sinumang mapatunayang may sala na lumabag dito ay haharap sa pagkakakulong ng 3 hanggang 6 na taon at multa na nagkakahalagang 1 milyong piso hanggang 3 milyong piso sa ilalim ng Batas Republika bilang 11055 o ang Philippine Identification System Act. Hindi rin umano maituturing legal na pagkakakilanlan ang mga inimprentang national ID sa plastic cards na hindi inisyu ng PSA kaya't hindi ito maaaring tanggapin sa mga publiko at pribadong transaksyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Pinabalaan ng publiko na mag-ingat sa debt collection scam dahil sa kakayahan nitong makakuha ng malaking halaga ng pera mula sa magiging biktima nito. Yan ang ating alamin muli kay Daniza Lopez. Pinag-iingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko ukol sa debt collection scam. Ang uri ng panggagancho na ito ay nangyayari kung saan nagpapanggap ang isang scammer bilang lehitimong debt collector para linlangin ang biktima at paniwalain na mayroon itong utang na kinakailangang bayaran. May kakayahan din itong maglabas ng mga peke o maling impormasyon para nakawin ang personal na data ng biktima. Kalaunan ay maniningil ito ng bayad at tatakutin ang biktima ukol sa mga legal na aksyon na ipapataw nito o di kaya banggitin ang pagkakakulong sakaling hindi bayaran ang hinihinging halaga ng pera. Payo naman ng PNP-ACG, beripikahing mabuti ang detalye ng sinasabing utang at manghingi ng dokumentasyon sa likod ng mga binabanggit nitong impormasyon. Huwag din umano ibahagi ang personal na impormasyon at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang naturing scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng Philippine Army o PA ang bagong pinuno ng 2nd Infantry Division nito na nakabase sa Rizal.
Isinagawa ang seremonya ng Change of Command sa pangunguna ni Army Commander Lieutenant General Roy Galido, kung saan itinalaga si Brigadier General Cirilo Balauro Jr. bilang bagong pinuno ng sandatahan. Pinalitan ni Balauro si Brigadier General Jose Augusto Villarreal na nagsilbi bilang acting commander kasunod ng pagreretiro ng nooy 2ID chief na si Major General Roberto Capulong noong 13 ng Setyembre. Magandang balita, nakalabas na ng ating bansa si Bagyong Helen patungong Okinawa Island, Japan. Bagamat wala ng bagyo sa bansa, ngayon araw ay posible na ring makaranas ng matinding pag-ulan dahil sa habagat na mas pinalakas ng nagdaang bagyong Hener at Helen. Inaasahang magla-landfall si Helen sa Kunigami, Okinawa, Japan ngayong gabi matapos ito ay magpatuloy si Helen sa paggalaw ng hilagang kanluran ng East China hanggang sa mag-landfall ito sa mainland China bukas ng hapon o gabi bilang isang tropical storm. Susunod sa News Force. Kamara tinalakay ang 35.19 billion peso budget ng COMELEC para sa taong 2025. Panukalang pagbibigay ng Christmas bonus, libreng legal aid sa mga tanod isinusulong sa Kongreso. Bucor ipinagdiwang ang Grandparents' Day para sa mga PDLs ng CIW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kamakailang dinignig sa Kongreso ang panukalang budget ng COMELEC para sa taong 2025. Matatandaan, samut-saring issue ang kinaharap ng ahensya, ngunit isinaayos sa Kamara ang mga alokasyong nararapat rito. Para sa detalye, tunghayan ang balitang ito. Naaprobahan ng Kamara ang 35.19 billion peso budget ng Commission on Elections sa COMELEC para sa taong 2025. Ayon kay Surigao del Norte Representative Francisco Jose Bingo Matugas, ang 15 billion peso ang inilaan para sa pambansa at lokal na halalan. Dagdag pa rito, ang 11.6 billion peso ang nakalaan para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Tinalakay naman ni Matugas at co-sponsor Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong ang mga katanungan mula sa mga miyembro ng Kamara. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ukol sa red tagging at pekeng balita. Dito ay tiniyak naman ni Matugas na maglalabas ang COMELEC ng resolusyon para labanan ang maling impormasyon sa social media. Habang sinigurado rin ni Matugas na may bagong feature ang Automated Counting Machines o ACM sa 2025 na magbibigay ng resibo sa mga botante bago matransmit ang mga boto. Sa kabila nito, hiningi ni Basilan City Representative Mujib Hajiman na suriin muli ng COMELEC ang patakaran ukol sa party list nominees na nasa gobyerno. Bilang bahagi nito, dinipensahan din ni Matugas ang resolusyon na binanggit ang Penera Doctrine ng Korte Suprema. Sa pagpapatuloy ng talakayan para sa budget ng COMELEC, hiningi rin ni Northern Samar Representative Paul Ruiz Daza na isagawa ang demonstrasyon ng ACMs tuwing sesyon upang mas marami ang makadalo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Christmas bonus at libreng legal aid para sa mga barangay tanod. Yan ang ipinanukala ngayon ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan sa Kongreso. Narito si Princess Castro para sa balita.
Ngayong papalapit na ang Pasko ay isinusulong ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuwan ang panukalang batas na magbibigay ng Christmas bonus at iba pang insentibo gaya ng libreng legal aid para sa mga barangay tanod. Sa ilalim ng House Bill 10909, nakapaloob dito ang mga benepisyong legal assistance at insurance coverage at bonus sa Pasko ng mga tanod bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo para mapanatili ang peace and order sa barangay. Ito ay dahil ayon sa mambabatas, bagamat maraming mga barangay tanod ang nalalagay sa peligro at bingit ng kamatayan ang mga buhay dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin ay kakarampot lamang ang natatamong benepisyo batay sa kasalukuyang batas. Bukod dito ay tinutulak din na mapabilang sa prioridad ang mga tanod pagdating sa mga livelihood program ng national o lokal na pamahalaan. Ngunit kinakailangan ng hindi bababa sa isang taong pagsiservisyo sa naturang barangay ang mga tanod bago mapasama sa naturang programa. Sakaling may sa batas, mabibigyan ang mga tanod ng Christmas bonus na katumbas ng kalahati ng halaga na natatanggap ng punong barangay, libreng legal service mula sa mga abogado ng gobyerno, insurance benefit na katumbas ng 3/4 ng halaga na natatanggap ng punong barangay. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ang Philippine Coast Guard Medical Service o CGMed at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ng isang bloodletting activity sa National Headquarters sa Port Area, Manila. Ayon sa CGMed, ang mga nakolektang blood bags mula sa higit 100 PCG blood donors ay susuriin at papamahagi sa mga pasyenteng nangangailangan ng access sa ligtas na dugo, transfusion at blood products. Ang nasabing inisyatibo ay bahagi ng pre-anniversary activities ng PCG bilang parte ng 123rd founding anniversary nito. Sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon ay naapektuhan nito ang mga pamilya at individual mula sa rehiyon ng Western Visayas at Central Visayas kaya agad nagpadala ng Family Food Packs o FFPs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng apektado. Sa huling datos na inilabas kahapon, ika-18 ng Setyembre, ay umabot na sa 23,754 FFPs ang naipamahagi kung saan 12,554 dito ay sa rehiyon ng Western Visayas at 11,200 naman sa Central Visayas. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy ang ugnayan sa pagitan ng Field Office ng DSWD at ng lokal na pamahalaan para sa mga karagdagang tulong. Tuloy-tuloy ang civic activities at sa Naga City, kaugnay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Berheng Peña Francia. Isa ang traslasyon procession sa dinaluhan ng libo-libong deboto ng Berheng Peña Francia. Para sa detalye tunghayan ng balitang ito. Umabot sa 900,000 katao ang dumagsa sa tradisyonal traslasyon procession itong nakaraang Biyernes sa lungsod ng Naga kaugnay ng pagdiriwang ng Peña Francia Fiesta. Ang traslasyon ay ang paglilipat ng imahe ng Berheng Peña Francia mula Peña Francia Shrine patungong Metropolitan Cathedral kung saan nagpapatuloy ang 9 na araw na pagnunobena. Hindi mahulugang karayom ang rota ng prosesyon sa dami ng mga dumalo mula sa iba't ibang panig ng riyon at labas ng bansa. Umulan, ngunit tuloy ang Citizen Training Program DRRM Mapi Parade Competition na nilahukan naman ng iba't ibang public at private secondary schools sa buong Bicol Region. Dahil sa dami ng kalahok na paaralan, umabot hanggang gabi ang aktibidad. Ngunit para sa mga estudyante, sulit ang kanilang pagod. Nitong linggo, ipinakita naman ang galing sa silent fancy drill ng mga kadete mula pa rin sa iba't ibang private at public schools. Ginanap ito sa Jess Robredo Coliseum sa Naga City pa rin. Habang dumagungdong naman ang tunog ng mga banda na sinabayan nag-indak ng mga majorettes mula sa mga kolehiyo at secondary schools ng Bicol sa Regional Majorettes DBC and Band Exhibition. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang mga civic activities sa Naga City kaugnay ng Peña Francia Fiesta.
Mula sa Naga City sa Bicol, Melvin Machado nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailang ipinagdiwang ang Grandparents' Day sa Correctional Institution for Women upang bigyang halaga ang mga lolo at lola na persons deprived of liberty o PDLs na pinangunahan ng Bureau of Corrections. Para sa buong detalye, ito ngayon ang balitang ito. Ipinagdiwang ng Correctional Institution for Women o CIW ang Grandparents' Day noong ika-30 araw ng Agosto upang parangalan ang mga lolo't lola na hindi nadadalaw ng kanilang mga pamilya. Tampok sa nasabing pagdiriwang ang isang araw na film viewing na dinaluhan ng 102 persons deprived of liberty o PDLs mula sa iba't ibang dormitoryo. Ipinakita ang pelikulang Lolo and the Kid, isang Filipino drama na sikat sa Netflix na nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa. Namahagi rin ang CIW ng 200 food packs bilang simbolo ng pasasalamat at pagmamahal sa mga nakatatandang PDLs. Bilang bahagi nito, suportado din ng Bucor ang mga programang nagbibigay ng rehabilitasyon at libangan para sa mga PDLs. Naging matagumpay ang event sa paglikha ng di malilimutang araw para sa mga lolo't lola at pagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga kalahok. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagtutulungan ng Department of Tourism o DOT kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Sulu at ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA ay formal nang nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA kamakailan para sa pagpapatayo ng Tourist Rest Area o TRA sa Sulu. Isinaad ng MOA ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat partido sa pagpapatayo, pamamahala at pagpapanatili ng TRA na binigyan diin ang pagtutulungan sa pagitan ng DOT, TIESA at ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang mahusay na operasyon ng pasilidad alinsunod sa mga alituntunin ng DOT. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagpapatayo ng TRA sa lugar ay nagpapakita ng dedikasyon ng Administrasyong Marcos na suportahan ang paglago ng lalawigan. Nilinaw ni Olympian at world number 3 pole vaulter EJ Obiena sa kanyang social media accounts na wala itong ugnayan o ino-endorsong alak at gambling business. Aniya, mabusisi niyang pinipili ang bawat brand at ini-endorso niya ang mga ito hindi dahil sa pera. Isa sa kanyang pamantayan ay ang mga brand na kanyang mapagkakatiwalaan na may halaga, kontribusyon sa kalusugan at pag-unlad ng komunidad. Diin pa niya, bagamat may ilang kumpanya na inuugnay ang kanyang pangalan, ay hindi siya mag-endorso ng anumang produktong makakaapekto o makaka-impluwensya ng masama sa mga bata. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Pag-imprenta ng National ID sa PBC, hindi may tuturing na valid ID. PNP-ACG, nagbabala ukol sa debt collection scam. Ilang ahensya ng gobyerno, hinikayat ang DOST Pag-asa na iulat ang lagay ng panahon ng mas maaga. Panukalang pagbibigay ng Christmas bonus, libreng legal aid sa mga tanod isinusulong sa Kongreso. Mga civic at religious activities kaugnay ng Peña Francia Festival sa Naga City nagpapatuloy. Olympic vaulter EJ Obiena, klinarong hindi siya endorser ng alak at gambling business. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.